Hello guys, good morning. Kamusta kayo? Ngayon ay November 8, 2023. So time check natin ay 10:27 AM. So guys, merong dinala sa akin ngayon for repair, desktop unit Acer Veriton. So guys, tingnan natin kung ano yung problema. So ito. So plug in natin guys. So turn on natin. Ano, display guys, walang lumalabas sa monitor. So ayan. Ayun. Uy, nagre-restart yung unit. So try natin guys i-troubleshoot. So una, turn off natin. Ayan, nag-turn off na naman. So una kong ginagawa guys, so chine-check ko yung mga memory kung naka-intact o nakalagay ng maayos sa kanyang slot. So subukan muna natin guys i-reset yung kanyang BIOS. So tanggalin natin yung battery. Mabilang tayo 1, 2, 3. Then balik natin ulit. So plug in natin guys, tingnan natin kung may pagbabago. So turn on natin. Oops, ganoon pa rin guys. Nagte-turn off siya tapos re-restart. Yan. So guys, susunod, tanggalin natin yung RAM. Dalawa yung RAM niya. So, ang gawin natin guys, yung isa lang muna ang gamitin natin. So, insert natin to dito sa slot 1. Ayun. Then, plug natin guys. Okay. Turn on natin. So ayaw talaga guys. So try uli natin tong isang RAM nya. Yung isang RAM naman gamitin natin. Try natin ng maayos. Plug. Okay. Turn on natin. So ayaw talaga. So ang gawin natin guys, lipat natin yun ng ibang slot. So gamitin natin yung isang memory, ilagay natin sa slot 2 dito sa dulo.
So ayaw pa rin guys. Yun, nag-restart. So try uli natin yung isang RAM. Ilagay naman natin dito sa dulo. Tag natin. So ayaw pa rin guys. Ayan o, nagre-restart siya. So pag ganito, so try natin tanggalin lahat ng mga nakakonect sa kanya, yung hard drive. Tapos itong optical drive, unplug natin. So lipat natin sa first slot yung RAM. Try natin guys. So ganun pa rin. So ayan guys, nag on and off siya. So check natin yung mga oops. Guys, medyo mainit yung kanyang isang bridge. Mainit oh. Ito ang problema. So kaya nagre-restart, shorted ito guys. So yun, nakita natin yung kung ano yung naging problema. So masyadong mainit to oh. Okay, kapasok. So motherboard problema. Sandali guys, may nag-beep siya. Check natin ulit. Turn on natin. Ayaw talaga guys. Medyo mainit talaga yung niya, yung bridge. Ayan on and off. So nagpakita naman guys Ayan Kaya lang matagal siya. Kasi nga nag-iinit tong kanyang bridge. Ayan So may problema yung board nito guys. So turn off natin. On natin ulit. Ayun, okay na. Nag-display na. So yung RAM. So pinalit natin yung RAM, nag-okay. So yun. So check natin, kabit natin yung kanyang hard drive.
power. Tapos yung SATA. So turn on natin. Ayun. Guys, yung RAM ang may problema. So ganun talaga ang technique guys kapag nagto-troubleshoot tayo. So swapping talaga is the best technique for troubleshooting ng mga ganitong problema na no display. So yun, napa-display na natin. So kaya lang ayaw naman mag-boot. So malamang baka may problema din tong hard drive. So ayaw mag-boot. So napa-display na natin guys. So another na naman. So sigurado maaaring itong hard drive may problema. So ganun guys. Sana nakatulong itong video na to. So kapag ganun mga problema no display, so check natin yung unang ginawa natin yung battery ng BIOS, tinanggal natin tapos binalik natin, so walang nangyari. And then nag-swapping tayo ng mga memory. So yun, nakita natin yung isang memory may problema. So ngayon may problemang lumabas ulit. So ayaw mag-boot. So malamang yung hard disk drive lang naman ang may problema. So guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo to. Bye!